nabanggit nyo kanina. Sa susunod na eleksyon, wag naman sana si Sara maging Pangulo. Bakit po? Ayaw nating maulit yung panahon ng Duterte na ang ating pamahalaan ay pinamumunuan ng isang taong walang binibigay na halaga sa buhay, sa dignidad, sa karangalan, at sa pagkadesente ng ating bansa. Ayaw ko ng Pangulo na kabilat kanan ko magmura, kahit sinong tao mumurahin, sa harap ng taong bayan, sasabihin, ipapapatay niya to, ipapapatay niya yon. Pagka ganyan ang Pangulo natin, anong nangyari na sa ating bansa? Matagal na ako dito sa mundong sa lupang balat ng lupa na ito. Talagang masyadong mabigat itong nangyaring iskandalo na ito. Pero hindi dapat, yung iskandalo, hindi dapat nating tignan na ito ay pamamaraan upang ilagay mo yung isang mas masamang gobyerno sa gobyernong ating kinaharap ngayon. Sa tingin ko, yung ipinapakita so far ng ating pangalawang Pangulo na masasamang ugali na kasama na rin dyan yung pagdarambong, yung hindi maipaliwanag na daang milyon na nawawala sa kanyang confidential funds, palagay ko, yan isang mensahe na sa atin bilang mga matitinong Pilipino. Hindi dapat natin tangkilikin ang ganitong klaseng. Saka yung kay Madriaga, paano yung siya doon sa photo? Andyan, lumalabas pa yung Madriaga. Hindi pa lumalabas ng todo yan. Pero sana lumabas ng gusto. Kasi dyan, marami tayong ulit matututunan tungkol dito. Attorney, dagdag lang. Regarding naman kay Congressman Saldi, bukod sa ibang congressman, mukhang meron namang katotohanan yung sinasabi ni Saldico na siya ang ginagawang fall guy o kaya scapegoat, no? Kasi madaling paniwalaan eh. Una-una, sino ba naman si Saldico? Yes. Party list yan. No? Mayamang-mayaman siguro yan, kontratista yan si Bicol. Pero bakit all of a sudden, Appropriations Committee siya? Yes. Bakit siya nag-head doon? Ibig sabihin, binigyan ng assignment yan. At ako, naniniwala ako sinasabi mo, na hindi nagtatapos kay Saldico yan. Aakyat yan. At dapat siyang umakyat hanggang doon sa dapat managot. Kung ang Pangulo kailangan managot, dapat panagutin siya. Siyempre, ngayon, hindi mo naman pwedeng i-applyan. Kasi ang Pangulo is immune from suit. So, hindi mo pwedeng kasuhan sa ombudsman, hindi mo pwedeng kasuhan kahit saan. Pwede mo yan i-impeach. Pero pag in-impeach mo naman yan, at nagtagumpay yung impeachment, papalit naman si Duterte. Ano ba namang klaseng mangyayari na naman sa atin yan? Mas maganda siguro, impeach mo na muna si Duterte. At pag nawala yan, baka sakali, kung umabot kay Marcos man, yung sinasabing kailangan panagutin, mas madali na siyang ma-impeach. O kaya, mapatalsik kung kinakailangan. Kung yun ang desisyon ng taong bayan. No? Pero huwag nating gawin yan hanggang nakaubang si Sara Duterte sapagkat ayaw nating lumundag mula doon sa kawali, papunta ng apoy. Yan ang mangyayari pagka si Sara Duterte ang naging Pangulo ng Pilipinas. Huwag nating pabayaan. Well, hindi naman perfecto yung administrasyon ni BBM. Pag si Sara, tingin mo mas malala o ano? Sobrang lala. Sobrang lala. Ayokong imagine kung ano mangyayari. Pero kung ang nangyari, yung nangyari ng panahon ng tatay niya, na libo-libo ang mga pinatay ng mga Pilipinong mahihirap, isipin nyo kung gaano katindi pa to. Ito, nambubuntal na sheriff ito. Nambubuntal sa harap ng kamera. Nambubuntal na sheriff. So, ibig sabihin, hindi siya marunong rumispeto sa batas. Kung siya kaya nang gawin yun, isipin nyo na lang. Ordinaryong tao. Yung ordinaryong tao, gaano hirap ang mangyayari sa kanila. At kaya nang gawin. Ayaw natin maging biktima ng isa pa na namang Duterte. Ayaw na natin dumadya. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.